Taong Bayan, alams na sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. 10:08. Ay, binabati ko nga pala ang aking kaibigan nakatutok sa Facebook, si Effer. Hello, friend. Habang iniintay niya ang kanyang mga chikiting at habang nagbabantay ng kanilang negosyo na Lumiere Philippines. Good morning, good morning, good morning. Ingat palagi, friend. Samantala, 10:09. Or sa iba pang balita, mga kasama, alam ko na balitaan nyo na. Kailang Philtranco. Ito po yung oldest bus company sa ating bansa. Imagine niyo 112 years. Alala ko noong kabataan ko, nakasakay ako dito eh. Kasama ko yung aking nanay. Kandong niya pa ako noon. Uso pa nagtitinda nun yung parang orange na candy. Yung malambot, di ba? Para hindi ka mahilo sa biyahe. Sinasabi nga po, magsasara na ito. So alamin natin yung mga dapat matanggap ng mga empleyado po ng Philtranco. Nasa kabilang linya po natin si Attorney Jovan Ray Narisma, ang mediator arbiter ng Dole Bureau of Labor Relations. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po, Ma'am Angel. Magandang umaga po sa lahat. Opo, doon po tayo sa karapatan po ng ating mga empleyado. Ano-ano po ba sa ilalim po ng ating batas yung dapat matanggap ng ating mga empleyado kung sakasakali nga po na magsara na itong Philtranco? Well, nasa labor code po natin, makatanggap po sila ng separation pay. For permanent closure, meron po tayong one half month pay for every year of service. At saka kung meron silang union, kung meron silang collective bargaining agreement, kung nakasaad naman sa collective bargaining agreement na meron silang matanggap, in case of closure of the company, matatanggap po nila yan. At lastly, depende po yan sa Philtranco. No? Kung meron silang voluntary policy na magbigay voluntaryo ng separation pay or assistance, financial assistance sa kanilang mga separated employees. Ilan po ba kami? Detalye po kayo kung gaano po kadami yung mga empleyado po ng Philtranco, Attorney Jovan Ray? Yes, during the dialogue meeting na pinatawag namin yung Philtranco management, ang sabi po ng management ay meron sila mga 500 plus employees ng Philtranco. So ngayon, pinoproseso na po ba nila yung kanilang mga separation pay, Attorney? As of now, wala pa namang kaming information kung pinaprocess nila kasi ang sa aming records sa Department of Labor and Employment sa Dole NCR Regional Office, ang pinahil po nila ay permanent closure. Notice, may notice yan, notice of permanent closure. It must be filed within 1 month from the intended date of closure of the establishment. So, according na nag-verify pa kami kahapon sa Dole NCR, nag-file sila ng notice of permanent closure noong February 11, February 11, 2026. Ngayon, noong pinatawag namin sila for a dialogue meeting to clarify kasi paiba-iba na yung sinabi sa makita natin sa social media at sa internet na closure. Ngayon, sinabi nila temporary. Temporary lang. Pero ang sinabi ng management sa amin during the dialogue meeting is what they intend is temporary closure lang ng establishment for not more than 6 months. Allowed naman yan under the labor code. Allowed naman po yan. Oo. So, ngayon, biniripay namin kahapon, ang nakapile pa rin na notice ay yung permanent closure. So yun ang susundin po ninyo? So we are appealing to the Philtranco management na if they intend to file to have a temporary closure only, they should amend the notice, from permanent to temporary closure. Oo. Sinasabi kasi, Attorney, nung kanilang representative, parang nalulugi daw po ang kumpanya. Meron po bang karapatan yung mga empleyado na mabigyan ng separation pay kahit nga sinasabi na bankrupt po itong Philtranco? Well, it must be proven, yung closure due to the financial losses, yung parang bankruptcy, irreversible losses, they should prove it, May mga proseso naman tayo diyan to prove na wala na talagang pera ang kumpanya. So kahit na mag-close sila due to financial losses pero meron pa naman silang pera for the payment of separation pay,
they should pay the separation pay to the displaced workers. Oo. Pero worst case scenario, attorney, sakasakali, paano kung hindi kayang bayaran ng kumpanya yung mga separation pay at saka back wages? Mm. Meron naman tayong mga safety nets, no, sa Department of Labor and Employment. Meron tayong tinatawag natin na tupad, no, yung at saka yung DOL integrated livelihood programs, which provide financial and assistance and legal assistance to the displaced workers. Nakahanda na po kami dyan, just in case. Mari po ba, Attorney Jovandre, na maghain po ng labor complaint yung mga empleyado po ng Philtranco kung meron po silang pagdududa doon po sa tunay na estado kasi sinasabi nga po na lugi. Pero yung iba parang nagdududa, baka ipapalitan lamang po. Yung may mga ganyan mga establishmento po, Attorney eh. Pwede po ba yon? Pili po, nandun na po natin yung NLRC, no? Pili sila mag-file ng illegal dismissal case diyan. So kanina nabanggit mo, Attorney, meron tayong tupad. So paano po natin tutulungan yung mga mawawalan pong trabaho ng mga empleyado po nitong Philtranco? Yes, ito pong tupad, itong tulong panganak buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Ito yung flagship program ng Department of Labor and Employment, no? It is a community-based cash for work program that provides temporary or emergency employment from 10 to 90 days to informal workers and underemployed. And ito na nga sa displaced workers ng Philtranco. So under this program, kami po ay magbibigay ng minimum wage, no, sa mga nagtrabaho under TUPAD. So under the TUPAD program, hindi lang po lahat yan pagwawalis. No? Meron tayong social community projects. Ito yung repair, maintenance, improvement of common public facilities, etc. And meron din po tayong economic community projects which includes repair, maintenance of the farm-to-market road, bridges, and then meron tayong agroforestry community projects. No? Ito yung mga tree planting and seeding preparation and reforestation. Ang sinasabi kasi ng management, Sir Attorney Jovandre, March 30 isasara itong Philtranco. So automatic po ba yun the day after? Pwede na pong maka-beneficiaryo itong mga empleyado ng tupad? Yes po. Since kung totoo man yung sinabi nila na permanent closure, kasi ang sinabi nga sa amin, temporary closure lang. So in case of permanent closure, and then wala silang mabigay na separation pay. Kahit na may separation pay, available pa rin yung livelihood programs ng DOLE para sa mga empleyado ng Philtranco. Pero kung temporary suspension lang ng operation for 6 months, papasok pa rin po yung tupad. Yes po. Temporary suspension, permanent closure, nandun pa rin yung tupad kasi considered na displaced workers na po yung mga Philtranco workers. Automatic po ba yun, Attorney, or kinakailangan pa nilang pumunta sa DOLE, sa Bureau of Labor Relations para po maka-avail nito? Pumunta muna sila sa mga regional office namin. Kung nasa DOLE NCR naman yung mga workers ng Philtranco, pupunta sila sa mga DOLE regional office dito sa NCR. And then nakahanda na po yan, no, yung mga tao doon to facilitate their applications for these livelihood projects. So mas maganda ba na ngayon pa lang iproseso na para pag dumating na yung pagtatapos o pagsasarado man itong Philtranco, may abang na agad na tupad program sa ating mga apektadong empleyado? Yes po, maganda na mas maaga pa, ma-proseso na kasi meron tayong profiling, no? I-profile mo po muna natin yung mga affected workers that will be provided, no? Na mabigyan na sila ng assistance. I-profiling po ang una nating gagawin. Pero so far, ngayon po wala pang nagfa-file. So far, sa information namin, wala pa po magpa-file. Baka bukas meron na kung alam nila na pwede pala. Pero constant naman po yung ating communications dito po sa ating mga empleyado. Na sa ganun, mapayuhan po sila na agad-agad dapat asikasuhin na pala ito, Attorney. Meron tayong binuong quick response team, no? Composed of DOLE NCR employees, representatives, and then
from the different bureaus, no, of the Bureau of the Department of Labor and Employment, no. So nakahanda po sila, and then itong quick response teams ay nagmo-monitor, no, sa mga pangyayari na ito nga ang intended permanent closure, minumonitor po namin, no. In order to be, parang handa tayo na mabigyan ng assistance agad yung mga displaced workers. Hindi lang po yung displaced workers, no, pati yung we can provide also assistance to the company para matulungan natin na sana hindi sila mag-permanent closure kasi alam po natin na itong Philtranco ay isang national heritage company. Yes, 112 years na pala ito, Sir Jovan Ray, tagal. Yes po. So sana yun nga, ang rason nila na hindi lang sila magsara ay sila ay national heritage. So sana hindi matuloy na magsasara permanente. Oo, lahat po ba ng ruta po ng mga opisina nitong Philtranco ay meron pong dole? Kasi dito po sa ating nakalap ng mga impormasyon sa Manila, meron sila sa Bicol Region, Eastern Visayas, sa Mindanao, sa Western Visayas. Kaya yung binuo naming quick response team are composed of different regional offices ng DOLE kasi nakita namin sa website ng Philtranco ay meron silang mga terminal and offices dito sa region Region 5, sa Bicol, no, sa Bicol region. Meron din silang opisina doon sa Tacloban, saka sa Davao. So yung mga regional office namin diyan, ina-activate namin yung quick response team in order to monitor the situation and provide assistance to the affected workers. Oo, meron po ba silang hotline, Attorney Jovan Ray, na pwede pong tawagan ng mga affected na mga empleyado? Meron po kaming hotline dito po sa DOLE 1349, no, yung hotline namin. At meron din tayong hotline 1349 sa email, hotline 1349@dole.gov.ph. Okay. Siguro po, Attorney Jovan Ray, mensahe na lamang po o payo sa mga empleyado po ng Philtranco sa gitna po nung sitwasyong ito. Yes po, ang mensahe po namin sa publiko at sa mga apektadong empleyado ng Philtranco ay mandato po ng Department of Labor and Employment na magbigay tulong sa mga displaced or disadvantaged workers and also to enterprises, no, to the employers affected by economic disturbance. Huwag po kayong mag-alinlangan na lumapit sa aming opisina, sa mga regional at field offices namin sa Department of Labor and Employment o tumawag sa aming hotline 1349 o mag-email sa hotline 1349@dole.gov.ph para sabihin ang inyong mga reklamo o problema na may kinalaman sa paggawa. And with this, maraming salamat po sa oportunidad na maparating namin sa publiko ang mga nakahaing serbisyo ng Department of Labor and Employment. Maraming salamat po, Attorney Jovan Ray. Huwag po kayong magsasawa dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Salamat po, salamat. Ang say ng taong